tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ICC. Maaari raw papasukin sa Pilipinas para mag-conduct ng investigasyon. Yan po ay ayon kay Remulla. 51 billion na pondo dati sa loob ng 3 taon ng ni Pulong sa kanyang congressional district, ginagawang issue po ngayon. May issue po ba sa 51 billion? Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, ito po, real talk po tayo, no? Babalik lang po natin sana, ito po, balita po, nung lumabas po si Boying. Ito na naman po, ICC, nakpo. Teka lang sabihin lang, balikan lang po natin, kamakailan lang sinabi ni Pangulong Marcos. Okay, ngayon po, ito po sinasabi po ni Secretary Remulla ngayon. Nakakatakot po to, no? Sabi ni Secretary Remulla, we're not here to stop them because if they're not doing anything illegal, there's nothing wrong with that. Okay. Tignan po ninyo Ngayon po, iba na tono natin, no? Sabi po ngayon, hindi po natin sila pipigilan kung wala naman silang ginagawang illegal. In the first place, inaamin niyo po ba na narito na sila? Kung wala pong illegal na ginagawa yung ICC, bakit po inililihim yung pagpasok po nila rito? Dapat wini-welcome niyo yan, di ba? Kung wala pong illegal yung ginagawa ng ICC, dapat welcome ICC nakalagay sa airport. Sasama po kami. Wala palang illegal na ginagawa Paabisuhan nyo lang po kami para meron pong welcome committee. Magbo-voluntary po kaming mga kulto ni Digong. May inihanda na po kaming pang-welcome dyan Nasaan po sila? Bakit po sila nagtatago kung wala po talaga silang ginagawang illegal? Di po ba? Kasi kung above board lahat at sinasabi natin na wala silang ginagawang illegal, i-welcome po ba natin? Dapat wini-welcome nyo kasi international body yan, katulad ng mga pag-welcome ninyo. Bakit parang tinatago nyo sila? Okay. Ito ang kompletuhin natin. No? We're not here to stop them because if they're not doing anything illegal, there's nothing wrong with that. Nothing wrong na ngayon. Mamaya papakita natin yung sinabi ni Pangulong Marcos noon. If they're getting statements, ito po tandaan nyo, if they're getting statements, they're getting evidence, it's okay. Kung kumukuha daw po ng ebidensya at sila po ay kumukuha ng statements, okay lang daw. So okay na lang ngayon yung mag-imbestiga, di ba? We will have to deal with the several legal implications of the action of the ICC in the Philippines, and it may have an end up in the Supreme Court of the country. Procedural matters, etc., etc. Okay, napakadelikado po nitong ginagawa natin kasi okay lang daw na mag-imbestiga sila, kumuha sila ng ebidensya. Okay ba yun? No? Okay ba yun, Secretary Remulla, na pumasok sila dito sa atin samantalang wala naman silang jurisdiction? Sabihin nyo muna na may jurisdiction sila. Kasi
unfair eh. Sinasabi ng gobyerno wala silang jurisdiction. Bakit pinapapasok kung walang jurisdiction? Isa lang naman po gagawin nila. Hindi naman po sila pupunta rito as tourist. Ang pagpunta po nila rito, napakalinaw naman. Kaya sila pupunta sa Pilipinas, iimbestigahan po nila, no, yung gobyerno ay yung dating Pangulong Duterte sa war on drugs. Wala naman po eh. Wala naman pong sinabi, no, na kakaiba silang gagawin. War on drugs po ang punteriya nila. So, iimbestigahan po nila si Pangulong Duterte. Pero para magkaroon lang po tayo ng background, ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos. Kailan ba to? July 21, 2023. Kalahating taon na nakakalipas. Okay. That's it. Sino ba yung nagsabi? Nakakatawa ka naman. Lakay Idot. Nasa topic po natin. Kung nabasa nyo po, kasama po yan. Kulang kayo. Hindi po pwedeng sabay-sabay dalawa topic ko. No? Kulang kayo. Nakakatawa tong mga to eh. Baka mamaya hindi kayo magtanong ha. Pag tinalakay na natin yan. Ito po muna. Parehong tungkol kay Duterte to eh. Sabi po ni Pangulong Marcos noong July 2023, that's it. Magandang katanungan mo, pero mamaya mo itanong yan ha. Okay lang yan kung walang kasalanan, bakit matatakot? Ano ko nga, gusto kong sagutin yan maya-maya eh. Bakit matatakot? Yan, BM. Yan po meaning ng BM, bakit matatakot na. So we continue to defend the sovereignty of the Philippines. Hindi, ito pa pala. That's it. We have no more appeals pending. We have no more actions being taken. So I suppose that puts an end to our dealings with the ICC. So wala na po tayong dealing sa ICC, sabi ni Pangulong Marcos. Okay. Tapos sinundan niya pa yan. So we continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigation here in the Philippines. So ko-questionin. Ko-questionin. Huwag po kayo makialam sa vlogs ko. No? Meron po akong topic, hindi po kayo ang topic ko. Hindi po porket nagtanong kayo, ititigil ko ang topic ko para sa inyo. Sabi ko naman sa inyo, sasagutin natin yan, topic natin yan. No, topic natin yan. Ngayon kung hindi po kayo makapaghintay, labas na po. Main topic ko yan, 51 billion. Kulang kayo. Nagkakaunawaan. Hindi po porket nagtanong kayo, sagutin ko na agad. Kayo ba pinaglilingkuran ko? Panginoon ko ba kayo? May topic po ako. Ako po vlogger, hindi ko po kayo amo. Baka sanay kayo na may amo kayo. Itigil ko yung ginagawa ko para unahin ko kayo. Makinig lang kayo dyan. Nasasaktan ba kayo? Yung amo ninyo, si BBM, iba yung sinabi ng July, iba yung ginagawa nila ngayon. Masakit bang marinig? Kulang kayo. Okay, balik tayo. Sinabi mo ng July, Pangulong Marcos. Sasagutin ko po. Kulang kayo rin. Huwag po kayo makialam lahat. Teka muna. Itatago nga muna natin kayo lahat. Yan ha. Super chat na lang po ang pwedeng, pag nag-super chat na lang. Yun lang po mababasa ko muna. Super chat. Yung nagpakape. Masyado kayo maiinit eh. Okay. Mainit ako rito eh. Noong July po, sinasabi ni Pangulong Marcos, we have nothing to do with the ICC. The Philippines continue to question the jurisdiction
of the ICC and their investigation here in the Philippines. So kung na-question nyo yung investigation, jurisdiction, hindi lang po jurisdiction and investigation. Bakit po ngayong 2024, January 2024, iba na po yung tinatakbo ng inyong mga ng DOJ, di ba? Maganda kung meron ditong DOJ. Okay, dagdag pa natin. Ito po mga sinabi ni Pangulong Marcos. They are talking about Filipinos. Their alleged crimes are here in the Philippines. The victims are Filipinos. Bakit mapupunta sa dahig? Kaya't dito, sabi ni Pangulong Marcos, dito, ibig sabihin yung korte po natin. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC at kagaya na sinabi namin mula simula, we will not cooperate in them in any way or form. Hindi nyo po mababago yan, no? Lahat po ng mga fans ni Pangulong Marcos, hindi nyo na po mababawi yan. Nasa lahat ng dyaryo yan, yan sinabi niyan. Ngayon po, takbo tayo ng January 2024. Iba na po ang tono ng DOJ. Ito na po ang sinasabi ng DOJ. If they're getting statements, they're getting evidence, it's okay. Nung July, kino-question yung investigasyon. Ngayon, okay na. Ano po ba yung nangyari mula July hanggang ngayon? No? Bakit okay na ngayon? Kalaban nyo na yung mga Duterte. Dati, kakampi nyo. Dapat bilang Pangulo, lalo na yan, tinitignan po yan ng mamamayan, no? Ang hirap po maging leader, yung pabago-bago na sinasabi. Ngayon, okay na. Ayan, no? Si Remulla po ay DOJ. Alter ego po yan ng Pangulo ng Pilipinas. Okay na ngayon na mangalap ng ebidensya, okay na ngayon na kumuha ng statement sa mga testigo. Pero noon, wala. Hindi po pwede. Kukwestiyonin natin yung investigasyon. Ang labo, no? Okay. Sabi nung isang viewer, Badong, ano bang kinatatakot mo? Anong kinatatakot mo kung wala namang ginawang kasalanan si Pangulong Duterte? Di ba? Bakit ka natatakot? Kasi po, bias sila. Tignan yung mga deklarasyon ng ICC. Hindi pa nagsisimula, kinukondina na nila si Duterte. Iba po yung pananaw ng mga Europeans. Bakit po? Iba yung kultura nila doon sa kultura natin. No? Sa kanila, puta kriminal na, hindi pa bawal mo pang kantiin. Iba po yung justice na binigay ni Pangulong Duterte sa kanila. No? Mayroon tayong sariling batas. Wala naman pong sinasabi si Pangulong Duterte na ayaw niyan litisin siya. Malinaw naman po yun eh. Ayaw niyan litisin siya ng ibang bansa dahil iba po yung mga values nila. Sabihin ko sa inyo, yung mga yan, dito sa Pilipinas, pag kumakain ka ng aso, wala namang problema eh. Sa kanila, normal bang kumain ng aso? Hindi po. Iba po yung values nila eh. Mas gusto pa nila, paano nila tinitreat yung mga Europeans, paano nila tinitreat yung problema na addictionis. Very tolerable sila. Tinotolerate nila. Binibigyan nga nila ng droga yung mga addict nila. Di ba? Kung gusto nyong gayahin natin, nabigyan pa ng mga droga, kung tama yun sa tingin nyo, sa atin mali yun. Sa tingin nyo ba tama yun? Bigyan mo ng droga yung mga addict nyo? Tinotolerate nila yung addiction. Alam nyo kung bakit? Para daw hindi maghiraman ng heringgilya. Dahil pinoprotektahan nila yung mga addict, baka magkahawa ng AIDS. Real talk po ba yan? Totoo po yan. Mas katanggap-tanggap sa kanila yun. Sa atin ba katanggap-tanggap yun?
May magkaibang values po tayo. Bakit yung kakaibang values na tanggap nila na yung mga addict ay ito-tolerate? Bakit sila yung magpapasya sa mga galit sa addict? Dito iba sitwasyon. Ang tinitira nila dun, no? Hindi po shabu. Dito, alam natin ang epekto ng shabu sa tao. Gustong ma-stop ni Pangulong Duterte yung droga dito, kaya siya nag-war on drugs. Ngayon, kung sasabihin nyo na dapat sila maglitis sa mga Pilipino, malaking kalokohan naman po yun. Di po ba? Yun lang po yun. Litisin natin si Duterte sa Pilipinas, wala pong problema. Actually, may nagkaso na po sa kanya. Okay naman. Nilabanan naman korte sa korte. Kaya hindi nyo po pwedeng ikatwiran na papasukin natin dahil may sarili po tayong batas dito. No? Imposible po na pumayag kami na sa sinasabi ninyo. Ikaw Pilipino, nakagawa ka man ng krimen, kung totoo man nakagawa siya ng krimen sa Pilipinas, dapat dito siya nililitis. Yan po sinabi ni Pangulong Marcos noon, July. Ngayon, babaguhin na. Pati kayo, babaguhin nyo na. Ayaw nyo na maniwala sa sinabi ni Pangulong Marcos noon. Sinasabi ko sa inyo. Okay, punta po tayo rito sa 51 billion. Basahin ko po sa inyo yung pinagmulan niya na. Ang 51 billion na issue po, parang ano yan, parang 125. No? Nakakashock. Kasi hindi naman natin alam 51 billion. Ito po ang pinagmulan niyan Isang congressman na nagngangalang Saldico. Siguro naman marunong kayong makaintindi ng Tagalog, no? O wag kayong mag-alala, hindi ko nababasa mga tanong niyo. Makukulit kasi kayo Minamadali niyo pa akong sagutin kayo. Okay. Ito po ang sinabi ni Saldico mula sa Ako Bicol Party List. That is so much. Yang 51 billion. Tignan nyo Ano yung so much 51 billion? Ito kinukot natin siya. Wala pa akong hawak na dokumento pero pinapahanap ko na po ito. Mukhang 99% itong 51 billion. Mukhang totoo po yan. Sa bagay, nung 18th Congress ay narinig ko na yan na napakalaking pondo ang narelease sa Mindanao, especially Davao. Tawag daw dyan Holy Land. Wala naman makapag-question niyan sa Kongreso. Ang average, 500 million to 1 billion. Pag 2 billion to 3 billion, medyo sacred cow ka na niyan. So ano po yung question niya? Bakit daw 51 billion yung budget ni Pulong? Ng ilang taon? Taon yan hindi lang po isang taon yan. Okay. So, ano po ang tanong sa 51 billion? Nakita niya na ba? Etong nag-aakusa, hindi pa po nakikita yung dokumento. Kami po, hindi pa rin namin nakikita yung dokumento. Pero ganito po, bago ka po sana, maski yung dokumento pala, hindi mo nakikita. Inakusahan mo na kagad. Ano ba inakusa? Binigyan si Pulong, Eto, hindi pala binigyan. Napunta, nirelisan ng pondo yung South Mindanao, particular daw dun sa Davao, narelisan daw ng 51 billion. Ibig bang sabihin niya 51 billion na yan sa opisina ni Pulong binigay o sa Davao? Kasi magkaiba po yun, di ba? Yan po ba'y pondo ni Pulong sa kanyang opisina o pinondohan yung Davao? Hindi niya naman sinasagot. Mahilig kasi ang mga yan. Parang palalakihin lang po. 51 billion. Wala po silang binibintang na anomalya. Ibig sabihin, merong project dyan sa Davao. Kung totoo yan, hindi niya mapatunayan. Yung nag-aakusa nga, hindi mapatunayan. Ipagpalagay na nating totoo.
So, ibig sabihin, ang sinasabi niya, hindi kay Pulong napunta, kung hindi sa Davao City. May proyekto sa Davao City, binadgetan ng gobyerno yung proyekto na yun ng Davao City. Halimbawa po, yan pong sa Cebu, malaki pong proyekto. Halimbawa po, binadgetan po yan. Kunwari po, gobyerno nagpatayo niyan. Binadgetan po ba yan? Sasabihin niyo po ba yan na yan yung sa congressman ng Cebu? Hindi. Dahil proyekto yan yung Cebu Cordoba. Napakalaking proyekto. Wala po siyang sinasabi na yan ba'y binulsay ang 51 billion na yan. No? Tandaan niyo po ang sinasabi niya, ang laki naman. Hindi po to chismis. Bali. ang hirap kausap pala ng mga tao rito. No? Ito po, binasa ko po to mula po kay Congressman. Parang chismis, di ba? Yan, kita nyo, kayo nga nakikinig, parang chismis kayo. Ito po ay mula kay Congressman D. Ay Cobaco. Ayan. Saldico. Galing po to sa politiko. Mahirap pala ngayon, no? Kinakailangan pala sabihin mo kung saan yung source mo. Actually, hindi po ako nag-aakusa ng 51 billion. Baliktad po. No? Hindi po tayo nag-aakusa na may 51 billion si Pulong. Ito po si Saldico. No? Si Saldico po. Okay, ang tanong ko kay Saldico, yan ba'y sa opisina ni Pulong o sa Davao? Susunod kong tanong, wala bang proyekto na tinukoy kayo? Kayong mga congressman? Kasi congressman ka eh. Congressman yung inaakusahan mo eh. Yan bang pondong yan, walang natukoy na proyekto? Baka may malaking proyekto sa Davao na nagkakahalaga ng 51 billion. Hindi ko alam eh. Serye ba yan ng mga proyekto? Wala bang mga tulay? Wala bang hinuhukay ng mga malalaking kabundukan dyan? Ang tanong ko sa iyo, Saldico, bakit mo ini-issue? Ini-issue mo ba, pinagbibintangan mo ba si Pulong na binulsa niya yan? Tama po yun. Alam niyo po, pare-pareho tayo nagtatanong eh. Dapat po yung nag-aakusa po yung nagpapaliwanag kung ano yung akusasyon niya. Wala po siya akusasyon. Hindi niyo po pwedeng sabihin na kung tayo po, halimbawa to si Wada. Pag may natuklasan po tayo, 51 billion. Pag congressman ka po, nasa inyo lahat ng, di ba? Nasa inyo lahat. Hindi po yan, ang tanong ko nga, Ma'am Wada, baka nagkakamali ka ng dinideny ko yan. Hindi ko po yan dinideny. Ang tinatanong ko nga po, kanino po ba binigay yan? Sa Southern Mindanao ba? Sa Davao ba? O kay Pulong mismo? Kasi hindi po lahat ng budget ng Davao ay kay Pulong at sa mga Duterte. Pwede pong mag-budget katulad nga po sa Cebu. Hindi, sino ba mayor ng Cebu? Si Gwen na lang. Hindi po binigyan ng budget si Gwen kung nagpatayo ng tulay dyan. Nakukuha niyo po ba yung point ko? Ang akusasyon ba ay binulsa o hindi? Ang akusasyon ba meron lang 51 billion? Wala lang, basta may 51 billion. Di akusahan na rin natin si Marcos na may trillion kang budget. Tapos putulin na natin. May trillion kang budget? Ha? Pangulo ka, may budget kang trillion? Tapos wala pong paliwanag. Ang gusto lang po nilang sabihin, ini-imply lang nila eh. Halimbawa po kay Jinggoy, pinagbintangan natin, binulsa ni Jinggoy, pinagbintangan nung kung sino man na nag-demanda kay Jinggoy. Napatunayan ngayon na hindi niya binulsa ayon dito sa korte. Ano po ikakaso ninyo kay Pulong kung sakasakali? Nakita niya? Ano ba nangyari sa 51 billion? May budget sa Davao na 51 billion? Hindi ko po alam. Bakit niyo po ginagawang issue?
Yun yung katanungan ko rin sa iyo, Saldico. May binibintang ka ba kay Pulong na ito ba ay ninakaw ni Pulong? O pinagbibintangan mo yung mga taga Davao na pinaghati-hatian nila yung 51 billion? Anong binibintang mo? Kasi ginawa nyo na yan sa confidential fund ni Sara Duterte. Ang sinabi nyo kay Sara Duterte, ginastos ng 11 araw. Ang tanong, binulsa ba ni Sara? Wala rin naman kayong okasyon, wala rin naman kayo. Kaya dapat ang nagpapaliwanag po yung nagbibintang. Anong mismo yung binibintang mo kay Pulong? Hindi po pwedeng mapangalawahan ng confidential fund 2 porket hindi kumikibo yung mga tao. Yun nga Badel, ang dapat linawin ni Saldico. Ikaw Badel, ninakaw ba ni Pulong? Sa tingin mo walang naging malaking proyekto diyan? Kasi nakarating po ako sa Davao eh. Inikot po ako ron eh. Kung problema nyo po yung sabay-sabay po yung mga proyekto ron sa Davao, nakita po ng dalawang mata ko kung gaano kalalaki yung proyekto doon sa Davao. Yung panahon na kino-question nila yan. Ngayon, ang tanong ko, kino-question nyo ba dahil sa tingin nyo ninakaw ni Pulong? O ano? Magbintang muna kayo bago natin pag-usapan. Kasi mahirap po yun, unfair po yun sa mga taga Davao na umangal lang si Pulong, na binawasan yung budget ng mga taga Davao, binuweltahan na siya, na malaki pala budget ng Davao. Ano ngayon kung malaki? Hindi po ba inaprubahan niya ng general ng pinirmahan po ng Pangulo yan? Tandaan po nyo, hindi lang po kaupo ni Pangulong Marcos ngayon. 2022 pa po umupo si Pangulong Marcos. Ibig nyo sabihin noong 2023, budget, wala nang budget yung Davao dahil hindi na Pangulo si Duterte? Ano po yung tinatanong talaga ni Saldico? Kasi wala naman siya eh. Another confidential fund na sinasabi na may confidential fund, ginastos ng 11 araw. Ano ngayon kung ginastos ng 11 araw? Ngayon, eto naman, hindi sinabi na ninakaw ba? Binulsa ba ni Pulong? Ano ang kuna-question mo sa budget? Bawal bang magkaroon ng malalaking proyekto sa Davao? Tanong ko sa inyo, ang malalaking proyekto po ba pang Maynila lang? Bawal po sa Davao magkaroon ng malaking proyekto? Ayan. Binuhay ko na yung chat. Okay. Wala na Hindi po may magagawa po tayo. Tama po 'yan, kung gusto niyo po malaman, dapat ibulgar ni Ko kung ano yung binibintang niya. Hindi niya pwedeng sabihin na merong bilyon-bilyon. Taga Davao po wala pong pwedeng maging bilyon na pondo ang Davao. Metro Manila, wala nagko-question. Magkano ba mga pinondo natin diyan pati sa mga hukay-hukay, pati po sa MRT, sa mga Skyway, lahat? Magkano po pondo natin sa Metro Manila? Metro Manila po ang liit lang po ng Metro Manila kumpara po sa Davao. Opo, yung land area po ng Davao, napakalaki po, Davao City. Baka hindi pa kayo nakarating eh. Kasi kung sinasabi niyo na bawal pondohan yung ibang parte ng Pilipinas, kung hindi Metro Manila, putya, imposible na yan. Di ba?
Dapat po malinaw sa inyo yung binibintang. Kung binibintangan lang kayo, hindi tayo nagkakaunawaan eh. Hindi nyo kasi nakita kung gaano kalaki yung Davao City. Ang Davao City po ang pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas. Land area. Kung hindi nyo po naintindihan yun, ibig nyo sabihin, ano muna yung binibintang? Doon na lang tayo mag-stick po tayo. Pinagbibintangan ba magnanakaw? Hindi po. Binulsa ba? Hindi rin. Ano? May malaking pondong binigay sa Davao. Eh ano po ngayon? Bawal po ba magkaroon? Sa Cebu, questionin natin pag binigyan ng malaking pondo yung Cebu. Yung Metro Manila, taon-taon po malalaki pondo dyan. Questionin po natin. Kaya po ang gusto kong sabihin, mag-akusa po kayo, diretsuhin nyo, ninakaw ba o hindi. Kung hindi naman ninakaw, wala po tayong dapat pag-usapan. Eh 3 taon o 4 na taon yan. Bakit 3 taon lang yung sinasabi nyo? Bakit yung panahon lang ni Duterte? Ibig sabihin, hindi nyo binadgetan last year, presidente na si Marcos. Wag na yung kay Duterte, sabihin nyo kasi anak eh. Eh yung presidente na si Marcos, hindi nyo binadgetan yung Davao? Malaki pa rin ang budget. Hindi. Question ko sila para questionin nila yung mga balang araw pag may mga ganun po mag-question sa nang intriga. Ano ang binibintang mo? Kung dinidescribe mo lang ako, halimbawa, sinabihan mo, ang pogi nga ni Badong, oh, pogi. Oh. Oh, ano problema doon? Parang ganun lang sinasabi niyo eh. Binuhusan ng malaking pondo ang Davao. So ano po ang problema? Meron po bang report yung COA na mali po yung paggastos? Kay Pulong po ba dumating yun? O sa DPWH? Kanino po napunta? Sino po humawak? DPWH ba o si Pulong? Kanino po binigay yun? Sa DPWH ba? Pondo ng DPWH o pondo ng congressman? Dapat malinaw po yung binibintang. Kung hindi po malinaw, there's something wrong. Naglabas ka na, naglabas ka na ng, ayan, mga taga Davao, wala bang proyektong malalaki dyan sa Davao? Na naglaho daw yung mga hindi mga nakakarating ng Davao. Ang Maynila po, ilang istasyon lang ng LRT ang Maynila. Ang Davao po, hindi po, Diyos ko, napakalaki po ng, kahit tignan nyo na lang po sa mapa. Masama na po palang paunlarin ng isang lugar. Oh, maraming project eh. Bawal ba kayo magka-project? Kahit presidente na ang tatay, bawal pa rin magka-project? Naknam po pa naman, no? Buong Pilipinas may project, pero sa Mindanao, bawal. Ay, hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung yung akusahan mo. Meron na pong mga nagsasampa sa mga Duterte. May kinasuhan po si Pangulong Duterte. Kinasuhan po si Sara Duterte. Pwede nyo pong kasuhan din si Pulong. Hindi po sila immune na. Wala pong immunity ang mga Duterte. Yung tatay nga, kinasuhan na eh. Kung totoo yung sinasabi mo, Saldi, at may alam kang katiwalian, tapos wala kang gagawin, malaki kasalanan mo sa bayan. Di po ba? Tama ba? Pag ikaw congressman, may nakita kang katiwalian at wala kang ginawa, malaki kasalanan mo sa bayan. No, malamang diversionary tactics yan. Kasi kitang-kita ngayon, ano po ang kitang-kita ngayon? Ayon po sa COMELEC, akala ko ilang piraso lang po yung nagsasubmit sa COMELEC. Latest po, 600 cities and municipalities na po
ang nakapag-submit ng pirma. 600. 1,000 na lang po. Ilang araw lang ha. Hindi natin alam, ilang araw lang to. Nagsimula sila Enero. Huwag kayong mag-alala, may expose tayo dyan kay Saldi. Ang dami nang lumalabas kay Saldi ko, di ba? Marami kang dapat ipaliwanag. Inunahan mo pa mga Duterte ha. Hindi nyo ba napupuna ang mga bumibira ngayon panay party list? Party list yung bumira kay Sara. Party list na naman to si Saldi ko. Okay. Ano yung sinasabi natin? Ano yung huli kong sinabi? Ayun, yung sa 600 na po ayon sa Comelec. Around 1,600. Puta, one-third na po, mahigit na po sa one-third ang napapapirmahan ng mga People's Initiative. Akala ko ba ayaw ng People's Initiative? Subiri, tuwan-tuwa ka pa magbalita, di ba? Na sa'yo susunod yung Kongreso. 600 na, 1,000 na lang. 1,000 cities and municipalities lang kasi sinerch ko around 1,600 eh. 600 na, ilang araw pa lang yan. Bago magkatapusan ng Enero, pasok na yan lahat sa Comelec. Busy ngayon ng Comelec. Kabibilang ng pirma. Akala po natin ilang piraso lang, 600 cities and municipalities na po yung nakakapag-submit sa Comelec. Grabe. Kala nyo, tigil na. Okay. Basa po tayo ng iba pang mga tweets para po masaya. Ito po, may aberya po ngayon sa MRT. Hindi yata gumagana. Hindi gumagana yung, anong tawag doon, yung escalator. Alam nyo po, sa totoo lang, ngayon, dati, ngayon po, iniinda ko na. Pag may mga edad na, sana maging maunawain kayo dyan sa MRT, no? Sana lahat po may elevator, sana lahat po may escalator. Kasi kawawa po. Ako, 55 pa lang, masakit na tuhod ko. Ini-imagine ko, sasakay pa kaya ng MRT yung mga senior citizen? Malabo na dahil sa akyat eh. Ito na naman po. Ito po balita, no? Bigla ko na-realize, kaya pala may mga aberya na naman sa MRT. Ito po, Metro Pacific Investment Corporation Chairman Manny Pangilinan said the consortium will probably participate in the upcoming bidding for the operation and maintenance of MRT3. Diyos ko, tuwing nagkakaaberya po sa mga MRT, tuwing magkakaroon po ng mga bidding, no, para matanggap po natin na sila yung mananalo sa bidding. Iniisip po, eto po, meron na naman po palang bidding para po mag-operate at maintenance ng MRT3. Alam ko na natapos na nito gadi ang problema diyan sa MRT, di ba? Okay. Ito po, sabi ng Dakakiraki, ito yata yung sinasabing kalbo, no? Ito yata yung sikat na kalbo diyan sa mga namamahala sa mga vlogger, di umano. Etong Kakiraki na to. Ewan ko kung eto yun ha. Ito yung parang sikat to eh. 2 vlogger na naringgan ko nito eh. Yung kalbo na, kala ko nga nung una, sininyo ba yung kalbo na tinutukoy na pinuno ng mga vlogger ngayon ng BBM? Hindi naman daw sininyo. Sabi ko ba, bagong sampid pa lang sininyo. To get an appraisal of the current climate of law and order in the country versus the impression made by the reports and cases filed against the previous administration, wouldn't it be nice if the ICC came to visit? Maybe they can even come as tourists. Okay lang sa amin, Kakiraki, no?
Okay lang sa'min na papasukin niyo talaga yung ICC, pero 'wag niyong ilihim. Yung i-welcome niyo sila kasi ini-invite niyo, eh. Meron ba nagbibigay ng imbitasyon na ililihim niyo yung pagpasok? Okay lang po 'yan, Sec. Remulla, na welcome sila dito. Pero 'wag niyo pong ilihim kung darating sila para masalubong namin. Talaga babatuhin ko ng tae 'yan. Bakit?